Spirit, send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace be everywhere abound. Send the light, send the light, and a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Make me a blessing. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife. Make in the sorrowing glad. Make me a blessing.
po. Makakaupo na po tayong lahat. Magandang hapon po sa lahat. Sometimes problems seem so big, they hide the light of day. Sometimes pain cuts so deep, I can't find the words to pray. Sometimes heartache seems to be much more than I can stand. That's when grace seems to take me by the hand. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember when it seems you can go on, God gives grace. I know every pain I feel becomes His very own. God knows the weakness of my heart, that I can make it all alone. For He knows what I can handle, and He never gives me more. When my strength comes to an end, He has more grace in store. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember when it seems you can't go on, God gives grace. Grace will help you stand when problems seems to tall, and grace will pick you up every time you fall. He gives grace in the midst of every storm. God gives grace that carries the weary and worn. He's everything we ever need for everything we face. So remember when it seems you can go on, God gives grace. So remember when it seems you can go on, God gives grace. Thank you po. Salamat, Teacher Anisa. Tayo po'y magsitayo muli para po sa isa pong awitin bago umawit ang choir at susundan ng ating speaker for the night, si Deacon Junior de Guzman. When we all get to heaven. Sing the one who's known Jesus, sing His mercy, His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be.
tayong magsiupo.
Thank you, choir. Ngayon po ay ihanda na natin ang ating puso, spirito at kaluluwa sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Tawagin natin ang ating mangangaral sa gabing ito, si Deacon Nardo de Guzman Jr. Okay na, sir. Kompleto, sir, ha? Nakalimutan mi Santos de Guzman Jr. Okay, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. It is my fourth time na muling nakatatayo. Okay, salamat po sa response nyo. Okay, pang-apat na beses na po itong pagtayo sa pulpiting ito. Salamat po sa ating mahal na pastor na binibigyan po ang mga bawat isang mangangaral, preachers and deacons na magamit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kami po mga dating makasalanan ay pinatawad at niligtas ng Panginoon at binigyan ng pagkakataon muli magamit sa kanyang ubasan. At natutuwa po ako dahil sa muling pagkakataon na maipahayag ang salita ng Diyos. It's only by His grace and mercy. Lagi po na binabanggit po ng mga ngaralian, kundi po sa habag at biyaya ng Diyos. Hindi po namin kayang tumayo sa harapan at mangaral ng salita ng Diyos dahil po talagang kung titimbangin po namin ang mga sarili, talagang hindi po kami karapat-dapat dahil kami po'y taong makasalanan. Pero salamat po sa ginawa ng Panginoon na kami hinugasan, pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Kung bakit po kami nakatatayo sa harapan ng pulpitong ito ay dahil sa biyaya at habag niya. At salamat din po sa ating mahal na pastor, bagamat di po natin siya kapiling this night, ay alam po naman po na ang puso at espiritu nila ay kasama po natin sa hapon ito sa ating pananambahan. At bago po ako manang mangaral, aawit po muna muli ako. May pa-bonus po. Pilgrims on the journey of the narrow road, and those who come before us line their way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and their lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the lights that leads them to the road they which must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May
May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and their lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and their lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Okay, buksan po natin mga Biblia. Nahanyan po kayong magsitayo. Sa Isaiah chapter 40, verse 31. Isaiah chapter 40, verse 31. Gandang gabi rin po sa ating mga listener po sa ating online. Psalm chapter 40, verse 31. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Begin. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, salamat muli, Ama, sa gabing ito na dinako mo kami, Panginoon, sa lugar na ito upang muli magkasama-sama at isang puso kami, magkaroon kami ng isang puso, Panginoon, na maglilingkod at magpupuri sa iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng aming awitan, sa pakikinig ng iyong salita, at patuloy na po, Panginoon, itago mo ko sa likod ng iyong krus o hindi po makita ang aking kahinaan, kundi yung kalakasan nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pribileheng ito na binigay mo sa amin, na kami, Panginoon, ay malayang nakakapangaral, nakapapakinig, Panginoon, ng iyong dakilang salita. Basta-basta mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isipan, tuon mo, Panginoon, ang aming atensyon sa mga salita mong aming pagbubulay-bulayan sa hapong ito. Salamat muli, Ama, sa pribileyo ng pangangaral ng salita mo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, you may now take your seat now. Okay, kaninang umaga po ay napakinggan po natin ang mensahe ng ating preacher Mendring Edilion. Medyo para pong nagkaroon na po ng introduction para po sa ating pag-aaralan this afternoon. Ang sa kanya po ay parang ano po yung mangyayari sa mga darating na panahon sa pagbabalik muli ng Panginoon. At ano po mangyayari sa ating bilang mananampalataya na magkakaroon po tayo ng panibagong pag-asa na ibibigay sa atin ng Panginoon. At sabi po sa ating Isaiah chapter 40, verse 31, ang title po ng ating mensahe is, Wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Sabi po rito, But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Sabi nga, they shall run and not be weary, and they shall walk, not faint. Sabi po, take note po natin yung binanggit po dito yung example, just like in the book of Proverbs, di ba po palagi po gumagamit ang mga salita ng Diyos, nagdi-distinguish po kung anong sa mga kinds of animal, like in the Proverbs, yung ant po, di ba, ants, go to the ants, those sluggards, sabi po. At this time po, sabi po gano'n, ito po yung kinompare niya po tayo, sabi as eagles po. Ano bang description ng eagles? Ito po, isa po itong isang malaking ibon, sabi po gano'n. At sabi po rito, siya po ay during the storm, di ba po, hindi po siya yung natatakot dahil nasa sense na po niya kagad kung may darating na bagyo o darating na malakas na ihip ng hangin. Pero ang ginagawa po niya, lumilipad po siya sa pinakamataas na part ng kanyang paglipad. At pag dumating po yung storm, yung wind na malakas na hangin, ibinubuka po niya kanyang pakpak at inahayaan niya pong yung wind na yon, yung malakas na hangin na yon, ang magpataas pa sa kanya. Na hindi po siya madi-destroy o madi-distract ng storm na yan. Po, nagpapakita po ito ng, sabi rito, ang symbol po ng eagle ay strength, reliance, and unwavering purpose.
Pag sinabi pong reliance, meron pong pag-asa. Diba po, kaya po sabi sa eagle, diba, sabi po dito yung ano ginawa ng eagle, they shall mount up with wings as eagle. Pag sinabi pong mount out, means to rise up. Di ba po? To rise up, hindi po para madistract siya o matalo siya o magulumihanan siya o mag-worry siya dahil may malakas na storm na darating. Bagkus ito yung ginagamit niyang sandata upang malalo siyang maging malaya, di ba, sa kanyang paglipad. At sabi po dito, they shall run and not be weary. Hindi po siya napapagod. Hindi po siya napapagod. Alam po natin gano'ng ka-strong ang eagle. And sabi ito, and not faint. They shall walk and not faint. Hindi po siya nangihina. Sa ating pong verse na binasa, sabi po dito, but they that wait upon the Lord. Are we waiting for the Lord? Are we waiting for the Lord for the second coming of the Lord? Are we excited to see Him face to face? Are we ready? Handa na po ba tayong harapin ng ating Panginoon? At sabi po, ano po yung preparation na ginagawa natin? Habang wala pa po yung Panginoon. Sabi po ng ating preacher, di ba, marami pong mangyayari sa mga darating na panahon. Pero sabi po, ano ba yung, hindi po pwedeng manatili po tayo naghihintay na lang sa pagbabalik ng Panginoon. Marami pong distraction, marami pong time. At base po sa inawit ko, sabi, find us faithful. May the Lord find us faithful. Bago dumating ang Panginoon, matagpuan po tayo naglilingkod at natatapat sa Kanya. Di ba? Baka po nakakatakot po na dumating sa buhay natin na sa pagbabalik ng Panginoon at ang prayer natin, nawa, dumating ang Panginoon during Sunday. Na nandito po tayong lahat. Di ba po? At sabi mo nang, are we waiting for the Lord? Are still waiting for the Lord? Naghihintay pa rin pa ba tayo sa Panginoon, sa pagbabalik ng Panginoon? Are we excited? Are we ready? Handa na ba tayong harapin ng Panginoon? Handa na po tayo dumating ang time na kung saan babalik muli ang Panginoon. Matagal na po yung pinapangaral niya, yung pagbabalik ng Panginoon, second coming ng Panginoon. Pero salamat po sa Panginoon dahil ni-spare pa po siya tayo. Ni-spare pa po yung buhay natin. Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Di po niya hinahayaan na ang isang anak niya, isang mananampalataya, ay tuluyang lumayo sa Kanya bago ba man di siya bumalik. Pero binibigyan pa tayo ng another chance. Binigyan pa tayo ng isa pang pagkakataon. So ano pong bagay na dapat natin gawin habang naghihintay? What are the things we're going to do while waiting for the coming of the Lord? Number 1 po, waiting but not wanting. Sinasabi po natin naghihintay tayo sa Panginoon. Diba po? Natural lang po meron tayong pangangailangan. Waiting but not wanting. Sabi po sa Psalm 23 verse 1, na tinalakay po ni Deacon Joseph yesterday sa ating upward. Sabi po sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Di po, siya pong ating shepherd. Tayo po kanyang sheep. Marapat lang po na ang shepherd na nag-aalaga sa atin, nagpapakain sa atin. Pero nga pong kata, di ba? Jesus is my shepherd. Jesus is my shepherd and we are His sheep. Di ba? His banner over me is love. Ang Panginoon, ang ating pastol, di ba? Siyang ating pastol. Marapat lang na iniingatan niyo po tayo, ginagabayan niyo po tayo. Just like the story of 100 sheep, di ba po yung shepherd po, meron po isang 100 tupa na inaalagaan every day. Pinapalabas sa kulungan at pinapakain ng mga sariwang damo. And during night time, sabi pong gano'n, pinapabalik niya po yan sa loob ng kulungan sa kanilang tirahan at binibilang niya po yung up to 100 po yun. And one day, nagla siya, nalaman niya, 99 lang po yung bumalik na sheep sa kanyang pastulan. Kung kayo po yan, sabi, hanapin niyo pa ba yung isa? Diba sabi, okay na yun, may 99 pa naman dito. Hindi ko nahanapan yung isang yan, hayaan mo na siya. Hayaan mo na mawala kasi baka naman pasaway yan, naligaw siguro, nahayaan. Pero hindi po. Nag-effort pa rin siya na hinanap niya yung isang tupa na nawawala. Sa atin sa buhay, di natin minsan nawawala po tayo, pero patuloy pa rin tayong hinahanap ng Panginoon. Di ba? Every Sunday, chinecheck na, sino ba yung wala sa gawain? Nasaan siya? Nasaan sa kapatid ng gato? Nasaan siya? Di ba? Pinapariman niya tayo, Sunday, you should be in the church. Wednesday, you should be in the church. Sabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want. Waiting but not wanting.
Under that is number 1, always remember, God is our source. God is our source. In 1 Timothy chapter 6, verse 17. Sabi po rito, 1 Timothy chapter 6, verse 17, charge them that are rich in this world. Diba? That they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all these things to enjoy. Diba po? Sabi po rito, piniremind po tayo na tayo, diba? Huwag natin sabihin na marangya ang buhay natin, kaya natin na i-suffice lahat ng bagay na meron tayong lahat. Diba? Huwag tayong maging high-minded, bagkos makita natin na ang Diyos, ang buhay na Diyos ang nagbibigay sa atin richly all things to enjoy. Are you enjoying God's blessing? Nag-enjoy ba tayong lahat, di ba? Sapat at sapat lang. Sapat at sapat lang binibigay sa atin ng Panginoon. God is, because He is our source. Sa Kanya nagbumula lahat ng bagay na meron tayo. Alam mo, ang bagay na meron tayo, yung sinasabi natin atin, ay galing sa Panginoon. Hindi po natin pwede sabihin na galing niya sa pagtatrabaho, sa pagsumikap ko. Hindi yung galing sa nag-overtime ako palagi, kaya nakabili ako ng ganito. Lagi po natin tandaan that God is our source. Siya nagbibigay lahat ng bagay na meron sa atin. And number 2, under waiting but not wanting, is God is our supplier. In Philippians chapter 4, verse 19, familiar verse na po ito, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Take doon niyo po yung sinabing shall, but my God shall. Pag sinabi pong shall, tiyak po yun. Diba? Hindi po sinabi ng, but my God will supply. Pero sabi mo, but my God shall supply all your needs. Lahat ng ating pangangailangan. Ibibigay niya, yun ang may kasiguruduhan po. May tiyak. Diba? May assurance tayo na ang lahat ng bagay ay ibibigay ng Panginoon according to His riches. Diba? We believe that our God is a rich, ang pinakamayaman, di po, mayaman po ang ating Diyos. Sagana po sa lahat ng bagay. At sabi ganun, lahat ng bagay, sabi to, may katiyakan na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. God is our supplier. Under that, number 3, God is sufficient. Suficiente. Diba? Sapat at sapat lang po talaga. In 2 Corinthians chapter 3, verse 5, sabi po rito, not that we are sufficient of ourselves to think anything as ourselves, but our sufficiency is of God. Amen po ba dyan? Sufficiency is of our God. Sapat at sapat po ang biyaya ng Panginoon. Diba? Lahat po binibigay. Sabi nga, all our needs, not our wants. God will supply all our needs. Lahat lang ng pangangailangan natin. Iba yung needs sa wants. Pag sinabing wants, more than we need. Sobra-sobra doon. Diba? We want a new cellphone. Diba? Ang purpose ng cellphone is communication, messages, diba? Pero isip na, mas may bagong labas ngayon na cellphone. Kailangan meron din ako niyan. Beyond that na, pero ano bang purpose natin? Bakit na tayo may cellphone? For communication. Diba po? Dati natutuwa sa 3210, yung mga ganyan, yung mga talagang pindot-pindot lang, tapos makita mo yung envelope, tatambling-tambling ngayon, pupunta sa cellphone mo, tapos iilaw pa, tuwan-tuwa na tayo niyan, di ba po? I remember that time po yung Alcatel. Di ba? Talaga namang bit-bit mo pa yan dito, talagang naglalakad ka sa mall, pinapakita mong Alcatel ang ginagamit mo, yung pa-body shape na ganyan. Talagang tuwa, tapos kahit malayo kayo, tara, chat mo ako, text mo ako, kawagan mo ako, di ba? Para lang mapansin na meron kang Alcatel cellphone. Andun yung pager, di ba? Dati, sino umabot sa pager? Mga luluma na. Pager ups, yung mga telepono dati na ang haba, parang kudkuran ng yelo. Talaga naman. At meron pang telepono dati na talaga may party line pa. Yung mga millennials, hindi nyo alam yung may party line. Sasagot kang ganyan, bilang meron ka palang kausap na iba pala yung party line nyo. Hello, pwede po ako muna gagamit. Talaga mag-aaway pa kayo minsan. Kaya papakinggan ka habang may kausap ka. Pero ngayon, hanggang dumating yung time talagang naging advanced na, di ba? Personal talaga, personalizing ang ating cellphone.
Kung sino yung tinetext natin, chinachat natin, yun lang nakausap natin. Pero, di ba? Pero sabi beyond our needs, ilang nang binibigay sa atin ng Panginoon, hindi yung ating wants. God is our source. God is sufficient. Lahat ng bagay, sufficiente po para sa atin. Ibinibigay ng Panginoon yung lahat lang ng pangangailangan natin. Lahat lang ng kailangan natin sa araw-araw ng ating buhay. Diba? Lahat tayo nakakaraos tayo every day. And number 2, sabi po rito, wait upon the Lord. Number 2 is waiting but not worrying. Waiting but not worrying. Naghihintay tayo pero hindi tayo nag-aalala. Hindi tayo namumroblema. Hindi tayo nangangamba. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 34, take therefore no thoughts for the morrow shall take thoughts for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Di ba po? Sabi ganun, pag sinabi pong, it talks about, we just have to live one day at a time. Mabuhay ka para sa araw na ito. Di ba? Pasalamat tayo sa Panginoon dahil araw-araw, kahit na merong pagkihigpit ng sinturon, di ba? Nakakaraos pa rin tayo. Nakakaraos pa rin, nakakatawid pa rin tayo. Especially during the pandemic, di ba po talagang napakahirap ng buhay talaga ng pandemic. Hirap na hirap po tayo. Pupunta ka sa isang mall, kailangan ka may papakita pang ID ganito. Meron ka dapat vaccine ID. Basta hindi ka pwedeng lumagpas sa boundary ng Marikina to Antipolo. Kailangan magmi-meet lang kayo halfway. Natandaan ko po yun sa mga blessed of teachers namin, talagang pag magdadala ng blessing, kailangan kagaya, just like kay Sir Louie, kailangan makita pa kami sa isang pinaka-boundary ng Marikina at ng Antipolo doon sa Shell. Diba, Sir Louie, tanda mo ba yun? Magkikita pa kami doon dahil hindi ka pwedeng tumawid. Diba? Pero salamat po sa Panginoon dahil nakatawid tayo doon, nakaraos tayo. And we're now here, diba? Wala na tayo, hindi na kailangan po, bago pumasok ng church, kailangan may papakita yung vaccine card natin, kailangan magkakalayo tayo. Diba? During time ng pandemic, talaga ilan lang kami na dito sa loob ng church, 6, 7, 8. Diba? Nagsiservice tayo na ilang lang pirasong umaating ng church dahil limitado lang. Pag more than 10, kailangan i-report, may report na sa barangay o sa ano para sabihin na bawal mag-gather ng maraming tao. Pero sufficient ang Panginoon. Diba? Nakatawid po tayo. Sabi, take therefore no thoughts for tomorrow. Kailangan natin mabuhay sa araw na ito. Ngayon, diba? Hindi po natin namamalayan. We're now in the month of April. Last week of April. Papasok na po tayo sa May. Ang bilis-bilis po ng panahon. Ang bilis-bilis ng araw. Minsan nalilito pa tayo pag-gising natin, anong araw ba ngayon? Diba? Nakaka-relate ba kayo? Minsan, nagugulat, linggo nga pala ngayon, Sabado nga pala ngayon. Sa sobrang bilis ng panahon, diba? Di natin namamalayan parang, diba parang fresh pa po sa atin yung last Christmas celebration natin. Diba po? Parang fresh. Pero at this time, papasok na muli tayo. We're now papasok na po tayo sa month of May, June. Half year na tayo pagpasok ng June. Diba po? Pero sapat at sapat po ang Panginoon. Biyaya ng Panginoon. Nakakatawid po tayo, nakakaras po tayo. Kaya sabi, live one day at a time. Huwag mo isipin yung, halimbawa, ano kakainin natin bukas? Ano kakainin natin sa Martes, sa Merkules? Diba? Makontento ka, masayan ka sa araw na to dahil nakatawid ka at sa kinabukasan, itatawid ka muli ng Panginoon. Amen? Talagang ang Panginoon, talagang mabiyaya at mahabag ng Panginoon. Under that, sabi ng waiting but not worrying, number 1 is we must trust God. Imbis na mag-worry tayo, we must trust God. Magtiwala tayo sa Panginoon. Familiar verse, Proverbs chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. Palagi na po natin naririnig ang verse na yan. Pero na-apply ba po natin sa buhay natin? Yung word na magtiwala. As you notice, the word trust, ano po nasa gitna niya? This letter U. Trust. Ikaw yun. I-apply mo ba yung pagtitiwala mo sa Panginoon? Instead of mag-worry ka,
Di ba? Magtiwala ka sa Panginoon. Dahil buhay ang Diyos na tinatawag natin. Amen? Sapat at sapat po ang biyaya niya. Magtiwala tayo ng buong puso natin. Diba po yung sinasabi na nagtitiwala tayo pero sa puso natin, di natin ginagawa. Di natin naramdaman yung pagtitiwala na yan. Minsan half-hearted pa tayo. The only thing you have to is to give 100% trust in the Lord. 100% ibigay natin ng pagtitiwala natin sa Panginoon dahil alam natin, di ba, kaya niyang gawin lahat ng bagay. Ang lahat ng posible, gagawin niya. Lahat ng imposible, gagawin din niya. Lahat yan. Trust, ang kailangan lang po natin is magtiwala sa Panginoon. Trust in the Lord with all thine heart. Ng buong puso natin. Huwag tayong manghawakan sa sarili nating pangunawa, sa sarili natin. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon. And number 2, under waiting but not worrying. Number 2, testify to God's goodness. Mabuti ba ang Diyos natin? Di ba? Our God is good. All the time, God is good. Lagi natin binabanggit yan, God is good. All the time, God is good. We have to testify God's goodness. Look at Luke chapter 8, verse 39. Luke chapter 8, verse 39. Kailangan natin testify ang goodness ng Panginoon. Return to thine own house and shew how great things God had done unto us. Diba? Para makita po na ibang tao, kailangan i-testify natin. That's why we have, sometimes sa ating prayer meeting, meron tayong testimony time. Diba? We have our praises. Pasalamat natin sa Panginoon. Dahil napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At di lamang sa atin, sa buong sambahayan natin. Hindi lang tayo nagbe-benefit. Mag-isa sambahayan po natin. Di ba? Nagiging mabuti pa rin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil hindi niluloob na tayo yung mga namamassacre, nasasagasaan, nabubudol, na hold up. Di ba? Nababangga ng dump truck, ng van, just like nangyari dyan po sa may Fortune. Di po, isipin nyo, kung isa sa mga kapatiran natin bumabiyahe papuntang Fortune, di ba? Tapos mayroong container van na wala ng preno, umatras, tapos naurungan lahat yung mga sasakyan. Kung makita niyo po yung mga sasakyan talagang yuping-yupi. Imposibleng may mabuhay. Pero niloob pa rin ng Panginoon, may mabuhay pa rin doon. Pero mayroon ding casualty, mayroon ding namatay. Pero niloob ng Panginoon na hindi tayo makasama doon. Dahil napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ang Diyos ay mabuti, right? Sabi nga, testify natin, di ba? At pakita natin how the great things that God had done unto us. Ipakita natin, ipamalas natin sa mga tao, sa mga bawat kapatiran na maging encouragement kung gaano naging kabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lamang sa atin, maging sa buong sambahayan natin, sa bawat miyembro ng pamilya natin. We have to testify God's goodness. Number 3, under waiting but not worrying, thank God always. Pasalamatan natin ang Panginoon. In everything, give thanks. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Minsan po nagiging used na tayo sa araw-araw pagising natin, buhay tayo. Araw-araw pagising natin, malakas tayo. Araw-araw pagising natin, may pagkain tayo. Pero nakakalimutan natin yung pasalamatan, even na small things na binibigay sa atin ng Panginoon. Yung life lang natin everyday, kailangan natin pasalamatan ng Panginoon dyan dahil araw-araw, pagising natin, meron pa tayong panibagong buhay, may panibagong lakas, di ba, na gagamitin natin para sa pang-araw-araw nating hanap buhay, sa araw-araw na gagawing gawaing bahay, di ba? Napakabuti ng Panginoon. Deserving niya na pasalamatan natin siya. Di ba? Minsan nagiging appreciative pa tayo sa ibang tao, pero sa Panginoon, minsan nagiging makakalimutin na tayo. Yung buhay, yung hangin na nilalanghap natin every day.
Laking bagay na sa atin yun. Nabubuhay pa rin tayo. So always give thanks to God. Pasalamatan natin siya sa strength natin araw-araw na meron tayong lakas. At meron pa tayong panibagong buhay. Diba? Nagigitla tayo. Minsan may nangyayari na kinabukasan hindi na nagigising. Merong paggising, hinang-hina na. Hindi natin alam kung bakit. Pero salamat sa Panginoon. Araw-araw ng paggising natin, meron tayong panibagong buhay. May tayong lakas na magagamit natin, na pwede natin gamitin sa paghahanap buhay natin, sa gawaing bahay natin. Pasalamatan natin ng Panginoon. It's even as small things na binibigay sa atin ng Panginoon. So, deserve niya na pasalamatan natin siya. Deserve niya na papurihan natin, na pasalamatan ng kanyang dakilang pangalan. So, always be thankful to God. Pasalamatan natin ng Panginoon. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Deserve niya na pasalamatan natin siya dahil ito'y nararapat. Dahil napakabuti at napakamahabagin at mabiyaya ng ating Panginoon. So number 1, sabi natin, waiting but not wanting, waiting but not worrying, and number 3, waiting but still working. Diba? Naghihintay tayo, hindi tayo pwede maghintay na lang tayo. Nako, darating ng Panginoon, kailangan, hindi na ako papasok sa trabaho ko, hindi na ako papasok sa school, hihintayin ko na lang yung pagbabalik niya. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Waiting but still working or laboring. In 1 Corinthians chapter 15:58, familiar verse po to, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Lahat ng bagay na pagpapagal natin, lahat ng bagay na ginagawa natin, para sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Hindi walang kabuluhan. Let's continue doing work. Patuloy pa rin tayo habang hinihintay natin ang Panginoon. Diba? Work till the night is coming. Toiling on, lahat ng bagay na ginagawa natin, magpatuloy tayo. Labor on, lahat tayo. Magpatuloy sa mga bagay na ginagawa natin. At di lamang yan, sabi niya sa Colossians chapter 3, verse 23, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kung gumagawa ka man, di ba, gawin natin yan ng buong puso. Heartily as to the Lord and not unto men. We're doing this just not to please anyone. Di natin ginagawang bagay nito para lang ma-please natin ang bawat isa sa atin. Ang ating pastor, ang ating mga deacons, ang ating priest, hindi natin dapat gawin ng bagay para lang ma-please ng tao, kundi kailangan natin ma-please natin ang Panginoon. Di natin dapat gawin ng mga bagay na para lang ikatataas natin, para makita ng mga kapatiran na ganito ginagawa natin. Ginagawa natin yung para sa Panginoon dahil hindi ito walang kabuluhan. Di ba? Whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. In Ephesians chapter 6, verse 6, not with eye service as men pleaser, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart. Di ba po? Lahat ng ginagawa natin dapat from the heart. Diba? We're doing it from the heart. Gawin natin na galing sa ating puso. Di natin ginagawa just parang routinary na lang. Kasi papunta ako ng church, kailangan, sabi ng mami ko, kailangan, awit ako sa choir dahil kasi kailangan umawit ang choir. Kailangan tumugtog ng instrument, kailangan kasi, para lang sa, sabi kasi ng ganito. Hindi, para sa Panginoon. Do it for the Lord. Not only for that, for heartily. Ng buong puso, ibigay natin yung 100% na paglilingkod natin sa Panginoon dahil deserving ng Panginoon lahat ng papuri at pasasalamat dahil napakabuti niya sa atin. Di ba po? Lahat. Waiting but still working. Not with eye service or as men pleaser, but we're doing this from the heart. Ng buong puso natin, ibigay natin sa Panginoon lahat ng bagay para sa kanyang tataas, ang kanyang papuri para sa Panginoon. Under that, waiting but still working, under that, we must, number 1, remain faithful. Remain faithful. 1 Corinthians chapter 4, verse 2
Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. That a man be found faithful. Another verse po, in 1 Timothy chapter 1, verse 12, and I thank Christ Jesus, our Lord, who had enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. God has counted us faithful. Are we faithful to God? Are we faithful to God? Diba? Lahat po tayo. Sabi niya, we are counted faithful. Kahit di po tayo karapat-dapat, pero sabi niya, we are counted faithful. At hindi lamang doon, niligay tayo sa ministry. May kanya-kanya tayong ministry. May kanya tayong kinabibilangan. We have the choir, we have the instrumentalists, we have the MIBC for Kids. Lahat ng ministry na yan, even yung sa paglilinis ng church, ministry yan. Hindi natin ginagawa isang bagay parang yung nakikita ng tao. Kahit di po tayo nakikita ng tao, nakikita tayo ng Panginoon. Ginagawa natin yan para sa Kanya. So let's us remain faithful. Diba? Manatili tayong matapat hanggang sa Kanyang pagbabalik. Sabi ng kanta ko, may we all find us faithful. Or may we all find faithful. Lahat tayo matagpuan ng Panginoon na nagtatapat sa Kanya. And number 2, remain fruitful. Remain fruitful. Mabunga. Di ba? How we pray na maibalik po sa church natin yung soul winning natin every Saturday. Di ba? Dati po Sunday afternoon yun, after ng service pa, lumalabas ang mga kapatiran para mangaral na sila, babalik ng hapon sa church, or even choir members, bago mag-practice sa Sabado, nag-soul winning muna. Diba? Pupunta po tayo sa iba't ibang lugar para mangaral ng salita ng Diyos, para maging mayroon tayong bunga. Diba? Salamat sa Panginoon dahil meron pong dinadagdagang Panginoon sa atin. We have the Sumulong Outreach, we have the Malanday Outreach, at marami po, and even the Fortune, lahat po. Doon po sa ating MIBC for Kids, marami po tayong mga batang na naaabot. And we pray na nawa, pati yung mga magulang. May mga time din po na minsan yung mga magulang na rin po yung kinakausap ng mga teachers ng MIBC for Kids. Diba? Dahil importante po talagang makakilala sila sa Panginoon. Kailangang marinig nila ang Ebanghelyo. Kailangan nila marinig ang God's Word. Kaya po sabi nga, let us remain fruitful. John 15 verse 16, sabi po, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Nawa po ang bawat sa atin ay maging mabunga. Diba? Meron po tayong project natin, each one bring one. Diba? I remember po yan, each one bring one. Madala mo lang isang kaibigan mo, kamag-anak mo, kasama mo sa bahay. Diba? Each one bring one. So let us remain fruitful. After gaining remain faithful, we should remain fruitful. And number 3, run and finish the race. Run and finish the race. In 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi ko dito, 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Diba? Bawat po sa atin ay may takbuhin. Lahat po tayo may takbuhin. May kanya-kanya po tayong takbuhin. Kailangan na po natin magpatuloy po tayo. Let us run the race. Diba po? Let us run the race. Tumakbo po tayong lahat. Hindi po papalayo, papalapit sa Panginoon. Ibig sabihin, let us labor on, more soul to save. Marami pang kaluluwang nangangailangan, naghihintay sa atin na maabot at mabahagian ng salita. When was the last time na meron tayong nakausap na witnessan natin sila? Nasabihin natin ng Ebanghelyo. Diba? Nakamiss din po talaga. Pero meron pong pagkakataon na meron po tayong bisita, talagang hindi po natin, may mga kapatirin po tayo na hindi po nahayaan na lumabas po yung bisitang yan na hindi nababahagian ng salita ng Diyos, na hindi po nakakausap. Malaking bagay po yung ginagawa na yun. Diba po? Kasi kaya po natin sila dinala sa bahay-sambahan para makakilala sa Panginoon. Hindi po para mag-recruit tayo na mag-recruit ng marami. Hindi po ito, quantity kundi quality po.
Na talagang yung taong to na madadala sa Panginoon ay mananatiling maglilingkod at magtatapat sa Panginoon. At magtatapat sa Panginoon. So, always run and finish. Di lang po tayo run. We should finish. Tapusin natin ang ating takbuhin. Huwag tayong mag-quit. Don't give up. Huwag tayong tumigil. Diba? Huwag tayong manghinawa sa ginagawa natin. Huwag tayong tumigil. Manatili tayo nagtatapat at naglilingkod sa Panginoon. Let us run and finish the race. So in our conclusion, while waiting upon the Lord, number 1, we must be patient. Diba? Talagang pasensya. Ang devotion nga po namin kanina umaga ni Sir J about patience, na nabanggit din po niya yung about patience. Magtiis hanggang wakas. Di ba po? Be patient. Habang naghihintay tayo, yung patience natin, di ba? Pahabain natin. Di ba? Be also ye patient. In James chapter 5 verse 8, be ye also patient, establish your heart, for the coming of the Lord draweth nigh. Malapit at malapit na talaga ang pagbabalik ng Panginoon. Bibitaw pa ba tayo? Titigil pa ba tayo? Di ba? Minsan sinusubok yung pasensya natin eh. Minsan, di ba? Di natin, alam niyo ba na napaka-conveniente ng church natin? Di ba po? Napaka-conveniente. Hindi po kagaya ng ibang church talaga. Hindi naman sa ano. Just like po sinasabi ng ating mahal na pastor, di ba? Yung sa Antique po talaga. Talagang kung titignan po natin, di ba? Mapalad pa po tayo. Mapalad po tayo na nakakaramdam po tayo ng malamig na pakiramdam. Nalalamigin po tayo. Di ba? Hindi po naging hadlang yung anumang bagay. Bagkus sabi nga, conveniente po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Nakaupo tayo sa maayos na upuan. Di ba? Nakapagpunta tayo sa restroom na maayos na restroom. Nakakaramdam tayo ng lamig. Pero bakit yung ibang mga nanampalataya nawawala? Wala po. Di ba na na-appreciate yung mga bagay na to? Di ba nila nakita kung paano tayo kapalad, ka-bless, na meron tayong gantong sanctuaryo na pinagdadausan ng ating gawain? So, let us be patient. Patient. Kailangan natin. Di ba? Yung pasensya natin, habaan pa po natin. Manatili po tayo nagtatapat at naglilingkod sa Panginoon. And number 2, while waiting on the Lord, we must be prepared. Are we preparing for the coming of the Lord? Are we prepared to meet Him face to face? Diba? Meron pang regression. Sabi ko, parang hindi pa ako ready kasi marami pang gustong i-establish, marami pang gustong i-accomplish. Gusto ko pa matapos ang ganito, gusto ko pa magawa ang ganito, gusto ko pa magkaroon ng magandang buhay, magandang kotse, magandang bahay. Pero mas maganda po yung pinaghahandaan natin, yung pagbabalik ng Panginoon. Yung pagbabalik niya. Paghandaan po natin. Just like in Proverbs chapter 30:25, the ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. Example po ng ants talaga. Talagang makita po natin yung langgam. Diba, nagugulat na lang tayo. Minsan may nalaglag na asukal. Makita mo, buhat-buhat na nila. Diba? Kahit na ganong kabigat yan, pinagtutuwang-tulungan nila yan. Kasi pinaghahandaan nila yung darating na tag-ulan o anumang bagay na darating para nag-iipon sila ng maraming pagkain. Pinapakita ko gano'ng kasipag po yung mga langgam na yan. Ganun din po tayo, let us be just like ant. Naghahanda tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Habang wala pa Panginoon, let's occupy till I come, sabi ng Panginoon. Gawin natin lahat ng bagay na gagawin natin para sa Panginoon. Diba? Dahil nalalapit na po talaga. Malapit na. During the time of Bishop Ora, talagang pinapangaral na yan. Malapit at malapit na. Pero salamat sa Panginoon dahil, di ba po, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon na maglingkod pa, manatili magtapat, gumawa ng ganito. Dahil alam niya na hindi pa sapat yung preparation natin. Kailangan pa natin mag-strive more. Di ba? Yung ating team, di ba, strive more this 2025. And number 3, sabi mo rito, preach the word. Be patient, prepare, and preach the word. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine.
Diba po? Lahat tayo. Ano mang panahon yan, mainitan man yan, muulan man yan, kailangan natin ipangaral ang salita ng Diyos. Kailangan natin humayo pa. Just like in Matthew chapter 28, verses 19 and 20, diba? Teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and then lahat ng bagay, ituturo natin sa kanila habang meron pang panahon, habang may oras, diba? Teaching them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost, that ye may observe all things whatsoever you do. Lahat ng bagay na yan ay bibigyan natin para sa Panginoon. Dahil isa rin sa mga paghahanda na gagawin natin while waiting for the Lord is to preach the gospel, preach the word. Manatili po tayo. So, meron po tayong we must be thankful na malaya po tayo nakakapangaral ng salita ng Diyos. Malaya po tayo nabubuklat ang ating mga Biblia, natin other country na talagang pinagbabawal po yan. Diba po? Pero salamat sa Panginoon dahil meron po tayong kalayaan na nakapangaral ng salita ng Diyos at nakapapakinig at nakapagbubuklat ng ating Biblia. As a conclusion po, waiting on the Lord is not a time of inactivity. Ibig sabihin, habang naghihintay sa Panginoon, hindi po itong oras para wala tayong gawin. Waiting on the Lord is not a time of inactivity. It is a time of trust. Ito'y panahon ng pagtitiwala, labor, paggawa, and preparation for His promises. Maraming promises ng Panginoon. Maraming pangako sa atin ng Panginoon. May pinangakuan po tayo ng langit na bayan. Pinangakuan po tayo ng eternal life in heaven. So, while waiting for the Lord, we should not be wanting. We should not be worrying. We should not be, we must be still working. And under that, we have to be patient, prepare, and preach the word. So waiting on the Lord is not a time of inactivity. It is a time of trust. Ito po yung time na para magtiwala sa Panginoon, mag-labor, just continue laboring, magpatuloy po tayo sa ating ginagawa, and prepare for His promise. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, salamat muli, Ama, sa hapon na ito na pinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na malayang na ipahayag, Panginoon. Kayo po patuloy na kababatid, Panginoon, kung anumang ang dating, Panginoon, anumang ang approach, Panginoon, na dumating sa mga kapatirang to, ang salita mo na naipahayag sa hapon to, Panginoon. Kayo pong patuloy na mangusap sa kanila, kayo pong patuloy na gumawa sa bawat isa sa amin, habang kami naghihintay, Panginoon, ay ginagawa po namin ang iyong ministeryo, ang iyong kalooban para sa amin, Panginoon. Kayo pong patuloy na magpala sa amin sa hapong to, Panginoon. Nawa po'y patuloy naging pagpapala at blessing, Panginoon, ang salita mong naipahayag sa hapong to. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po. Tuloy-tuloy ko na po ito. Sige po, habang hinahanda po natin ang ating offering, ay maaawit po tayo ng Have Thine Own Way, Lord. Have thine own way, Lord. Have thine own
Just pray, tayo manalangin. Salamat po, dakilang Ama, sa araw nito at muli namin napakinggan ang Deacon Nardo na totoo po na napakasarap at napakabuti po ng ninyo, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na isang dakila po kayo sa amin. Alam ko po, Panginoon, na kayo rin po ang gumagapay sa amin. Lahat ng bagay ng pagpapala sa aming buhay. Lord, ang mga malilikom pong ika po, sana po ay mapaspasan po ninyo muli at magamit sa ikalalago ng bawat project po namin ito. Salamat po, Panginoon, sa araw nito at muli namin natapos ang aming mga gawain na maging nahusay at walang struggle na anumang bagay. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. You may now give your offering tonight. Sabay-sabay na po tayo sa ating offering. Thank you very much po sa ating instrumentalist. This time po ay batiin muli natin ang ating mga may karawan. Nakita ko si Brother Nico. Nico, happy birthday. Brother Nico, happy birthday. Kasabay niya si Dan Ariel Crimen. 28, Arlene de la Cruz, Angela Rachel Chavez. And the 29th, Ma'am Eileen, happy birthday from there in Antique. Nanonood din po siya ngayon. Kasama po niya nanonood din si Ma'am Salvacion Vargas, Arlinda Kagomok, Emilito Enriquez, Olive Ribas Maximo, Brother Jobs Miguel, at Susan de la Cruz. Yan. Salamat po sa inyong panonood, pakikinig. And then, kasabay po sa 29, si Ishiro Mabiog, Ivan Violado, Rolando Ocbian. And sa wedding anniversary po naman, Mr. and Mrs. Joey Digan yesterday. And tomorrow, Mr. and Mrs. Edgardo de la Paz. Sa May po naman, birthday celebrant Preacher Gary Chua. Happy birthday po, advance, Preacher Gary. Irene Marie Relly, Custodio Dakutanan. Happy birthday, Brother Custod. May 2, Marvin Carpio. Sabay po si Belinda Arima Biog. Jeremiah Moya Gloriani. May 3, Nehemiah Justin Carpio. Aulaya Ferrer. May 4, Abelardo Minor. And May 5, Brother Ed Pacheco,
Chris Chester Mabiog, David Daniel Kekep. Okay, happy birthday and happy anniversary sa inyong lahat. On May 1 naman po, Mr. and Mrs. Romeo de la Cruz. Happy anniversary, advance po, Brother Romy, sa inyong may bahay. May 4, Mr. and Mrs. Arnold Jocampo. And May 6 po, Mr. and Mrs. Ben Mabiog and Mr. and Mrs. Bernan Cerezo. Okay, so, any announcement, Deacon Joseph? Patuloy po natin panalangin ang pagbabalik po ng ating team. Kasama po ng ating mahal na pastor. I think May 1 po ang ating mahal na pastor, pero by Tuesday po ay meron na pong babalik na iba nating kapatiran, iba nating mga preachers and deacon na kasama po ng ating mahal na pastor sa lugar na Antique. And then also, wala na pong announcement. So, let us sing now. Everybody stand up. Let us sing our last song. I know who holds tomorrow. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to day. I don't worry on the future, for I know what Jesus said. And today I walk beside Him, for I know what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter, every cloud is silver light. There the sun is always shining, there no tear will in the eye, and the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty, but the one on who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path that is my portion may be through the flame or flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Bago po natin makalimutan, patiin po natin ating mahal na pastor. Yesterday ay kanyang 10th year ordination bilang pastor. So, pwede niyo siyang i-chat or message po sa messenger o batiin po natin sa ating Facebook account. So, let us pray now.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli napapasalamat kami sa hapong ito, Panginoon, na dinako muli kami upang manambahan, magpuri, magpasalamat sa lahat ng kabutihan mo ang ginagawa sa bawat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pagpapala mo, sa biyaya mo na sapat po sa bawat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mong supisyente, Panginoon, sa pagpapalang supisyente na meron kami. Na itatawid po namin ang aming pang-araw-araw na buhay sa Panginoon. Salamat din again, Lord, sa reminder na kami po patuloy na maghintay hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Ihanda mo kami, Panginoon, at patuloy na ang takdang oras na pagbabalik mo, Panginoon, matagpuan mo, Panginoon, ang bawat isa na naglilingkod, nagtatapat pa, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Hawakan mo rin, Panginoon, aming mga pastor kasama ng Antique team, Panginoon, sa kanilang pagbabalik, Panginoon, at gamitin mo sila, Panginoon, sa lugar ng Antique, ng may ibong lakas, Panginoon, at marami pang kaluluwa ang ma-reach out, Panginoon, maabot, Panginoon, ang dakilang pangalan. Salamat muli, Ama, sa gabing ito. Kayo pong patuloy magpala sa amin, mag-ingat sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Kayo pong patuloy nawa na maluwalhati at mapapurihan sa lahat ng bagay na aming ginawa. Kayo pong mataas, Panginoon, at kami pong mababa. Mula ito ang dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you And give you peace. And give you peace. The Lord make His face to shine upon you. And be gracious unto you. and be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. Amen.